ang pagtalikod ng Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Ang karamihan sa mga tao ay ang Iglesia, Katolika Apostolika Romana, ICAR, ang kinagisnan na ng marami. At sa pag-aakala naman nilang, ang Iglesyang itinayo ni Cristo mula noong unang siglo ay hindi nawala o naipatalikod at nagpatuloy daw hanggang ngayon nang walang lagot. Ito ang ating suriin. Kung ano ang nangyari sa Iglesia noong unang siglo. Ang Iglesia ay itinayo ni Cristo, Mateo 16:8, at kung paano tawaging ng mga apostol ay Iglesia ni Cristo. Roma 16:16, Gawa 20:28 Lamsa Trans. Ito ay binubuo ng 30 unang grupo. Ganito po ang patotoo. Gawa 2:39, sapagkat sa inyo ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kaniya. Ito po ang 3 grupo na bahagi na ipinakilala sa inyo, Hudyo, sa inyong mga anak, mga Gentil, 1 Corbo 4:15, Roma 9:4, nangasa malayo, ang ibang tupa ni Kristo, Juan 10:16. Ano ang mangyayari sa 30 ayon sa hula ni Propeta Zacarias? Zacarias 13:8-9. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiwan. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Ang sabi po ng talata, ang mangyayari sa unang 2 bahagi ay ganito, mahihiwalay, mamamatay. Ang ikatlong pulutong na maiwan ay mula sa malayo, at ayon sa hula ng Propeta Isaias, ay magmumula sa malayong silangan sa panahon ng mga wakas ng lupa. Isaiah 43:5-6 Moffat Translation, na ito naman ay mula sa malayong silangan kung saan ang maraming polo ng dagat. Isaiah 24:15 na ang Pilipinas ang siyang katuparan ng pagbangon ng huling bahagi ng ikatlong pulutong ng Iglesia ni Cristo. Doon tubas ang ating surin sa mga naunang 2 pulutong. Paano ito nawala at naitalikod? Ano po ang paunang babala ni Cristo sa mga kaanib noong una? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mangangingat kayo na huwag kayong maliligaw ni Noman. Matt 24:4. Pinagpaingat ang lahat ng mga kaanib, bakit sa anong dahilan? At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. Matt 24:11. Sapagkat lilitaw ang mga bulaang propeta, na ililigaw nila ang karamihan, sa paanong paraan. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat, at sa mga aral ng mga demonyo. Item 4.1. Dala nila ang aral ng demonyo, na siyang dahilan ng pagkaligaw ng marami. Ano ang halimbawa ng mga aral ng demonyo na kanilang pinangaral? Sa kanilang aklat naman ay ganito, pagbabawal sa pag-aasawa. Ang disiplina ng Iglesia, Katolika, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote pari na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordena. Onsang pananampalataya ng ating mga ninuno per 396. Pagbawal sa lamangkati. Ganito naman ang sabi ng kanilang aklat. Hama sa 2 utos ay ipinag-uutos ng Santa Iglesia sa atin na magayuno at huwag kumain ng anumang lamangkati o karne sa mga araw ng ipinagbabawal niya. Niya siya ang inyong pakinggan. Aral na Katoliko, p. 139. Paano naman makikilala ang mga bulaang propeta na mga ito? Damit tupa. Mamanggagingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Datapuwat sa loob ay mga lobong maninila. Matthew 7:15. Sino ba ang tinutukoy na tupa na gagayahin? Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya. At sinabi narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Juan 1:29. Kordero. Wikang Kastila na sa Filipino ay tupa. Source. Tagaloglang.com. Tagalog. English Dictionary. English. Translation of Tagalog. Word. Cordero, HTML. Ang tinutukoy na tupa ay si Kristo na siyang gagayahin. Pinatunayan ba itong ng mga Katoliko? Suriin sa kanilang mismong aklat. Ganito ang patunay.
tumagayak sa pagmimisa ay nakakatulad ni Hesukristo noong umakyat sa bundok ng Kalbaryo. Siya ang inyong pakinggan, ang Aral na Katoliko, PAWS 195. Malinaw na ang kinatuparan ng hula at pauna ng Biblia ay ang mga pari ang katuparan ng mga bulaang propeta na ililigaw ang marami. Nakitulad sa Diyos, ang pauna pa ng Biblia kung paano makikilala itong mga bulaang propeta. Huwag kayong padaya kanino, man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban nang dumating muna ang pagtiwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y natatanyag sa kaniyang sarili na tulad sa Diyos. T-Test 234. Paano naging katulad sa Diyos? May babala din ba sa Biblia? Antiya't huwag ninyong tawaging inyong ama, ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama. Sa makatuwid bagay siya na nasa langit. Matthew 23:9. Anong uri ba ang ama na nasa langit? Ganito ang paliwanag. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Isaac 18:4. Ang paging ama ng kaluluwa, ito ay pinapauna na ng Biblia, na huwag tatawagin ng sinuman. Ito ang lalabagin ng mga bulaang propeta. Sa Aklat Katoliko ay ganito ang kanilang pagamin. At ang Santo Papa Ama ay ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa dito sa lupa, dahil sa siya ang kahalili ng ating Panginoon. At dahil sa ang mga saserdote ang nagbibigay sa atin ng buhay ng ating kaluluwa, sa pamamagitan ng pangangasiwa sa mga sakramento, sila man ay tinatawag na ama ng kaluluwa. Ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante, Page 26. Aminadong ama raw ng kaluluwa ang mga pari at papa ng mga Katoliko, at siya naman katuparan na pinapauna na siya, mga bulaan na mga propeta upang mailigaw ang marami. Paano at sa anong paraan makilala ang mga taong nailigaw na nila? Damat ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Apokin 3:16. Ang kakaroon ng tanda gamit ang kanang kamay at sa noo, suportado ba ito ng kanilang patotoo sa kanila paring aklat? Paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, ang magantanda at ang magkrus. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanyang kamay. Ang unay sa noo, ang ikalawa ay sa bibig. Ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Siya ang inyong pakinggan, ang Aral na Katoliko, Page 11. Maliwanag, at aminado sila yun nga ang tanda ng mga naturuan ng mga bulaang propeta. Sa kabuuan, ano ang tawag sa kanila na may pag-aantanda? Sila ang sasagot sa kanilang aklat. Utos magkwintal sa noo o kanang kamay sukat pagkakwilalanan na sila nga, kampong tunay nitong antikristong hunghang. Sa Passion Candaba, P210, hayag po at malinaw, na inamin nilang ang pagkakaroon ng pag-aantanda ay ito ang mga antikristo na hunghang. Sapagkat ayon sa Biblia, etong mga tao na sumasamba sa Diablo at hindi sa Diyos, at hahatulan sa araw ng paghuhukom. Apoks 14:9-11. Panahon ng pagtalikod. Kailan magaganap ang pagpasok ng mga maling aral na dala ng mga bulaang propeta? Ganito ang pahayag ni Apostol Pablo. Ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Gawad 1:29. Atin munang suriin ano itong pag-alis. At ngayon, narito, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Gawad 20:25. Ang di na makikita ang mukha ni Apostol Pablo, ano itong mangyayari? At silang lahat ay nagsipanangis ng di kawasa. At nangasiyakap sa leeg ni Pablo at siya'y hinagkan nila, na ikinahahapis ng lalo sa lahat ang salitang sinabi niya, na hindi na nila makikitang muli pa ang kaniyang mukha, at kanilang inihatid siya sa kaniyang paglalakbay hanggang sa daong. Gawa 20:37-38. Nanangis ang mga kapatid na marinig ang pangungusap ni Apostol Pablo ukol sa kaniyang pag-alis, na hindi na muling makikita pa ang kaniyang mukha. Ano pala ang mangyayari? Bakit di na makikita? Sapagkat ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya.
Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din namang ng mga naghahangad sa kaniyang pagpapakita. 2 Timothy 4:6-8. Ito po ay ang pagkamatay na ni Apostol Pablo o ang kanyang pagpanaw na. Ngayon balikan natin ang unang talata ng Gawa 20:29 na sa pagkamatay ng mga apostol ay hindi sila magpapatawad sa kawan. Ano pala ang gagawin ng mga pumasok na mga bulaang propeta? Kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Matthew 24:9. Meron pong patayan na naganap, kaya ang tumangging sumunod sa kanilang aral ay papatayin ito. Kaya ang ilan na hindi nanindigan ay humiwalay, katunayan hinulaan ng una ni Kristo na may manindigan. Parin ating basahing mula sa Mateo 24:9 ay ganito ang nakasulat. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. Ayon sa hulang ito ng Panginoong Hesukristo, hindi lamang maililigaw ang marami niyang mga alagad kundi ang iba ay papatayin. Hindi nakapagtataka kung pagkamatay ng mga apostol ay ibang iglesia na ang masumpungan natin sa mga tala ng kasaysayan sapagkat kung mayroon mang nanindigan sa tunay na pananampalataya, ay pinatay naman ng bagsik ng pag-uusig. Sino ang mga naging kasangkapan sa pagpatay at pagsila sa mga tunay na kaanib sa iglesia? Sa Gawa 20:29 ay tiniyak ni Pablo ang ganito. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok, ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ng kawan. MB, ang tinutukoy na mga asong gubat na magiging kasangkapan sa lubusang pagtalikod ng iglesia ay mga pinuno. Ang mga pinuno nila ay parang hayok na asong gubat kung lumapan ang kanilang biktima. Ezek 22:27 ibid. Ang isa sa tinutukoy ng Biblia na mga asong gubat ay ang masasamang pinuno na gaya ng mga hari at emperador na lumalapan ang kanilang biktima. Tangi sa mga pinuno ng bansa na umusig sa iglesia, malinaw po at naganap ang hula ni Propeta Zacarias sa talata ng Zak 13:8-9 na ang unang 20 pulutong ay may mangyayaring mamamatay at humihiwalay. Kasaysayan ng pagpatalikod. Natupad ba ang ibinabala ng mga apostol na ang iglesia ay papasukin ng mga maling aral? Sa isang aklat na pangkasaysayan na pinamagatang World's Great Events, Volbesound, Perchan 63-164, ay ganito ang mababasa. Ang kasaysayan ng Iglesia Romana ay katulad ng kasaysayan ng katotohanan ng Kristyanismo. Datapuwat na kalulungkot na dumating ang panahon ng magsimulang dumaloy ang mga batis ng lason mula doon sa nang unay dalisay na bukal. Salin sa Pilipino, pinatutunayan ng kasaysayan ang pagdaloy sa iglesia ng mga lasong aral na ikinamatay ng pananampalataya ng mga kaanib nito. Ang pangyayaring ito ay naganap alinsunod sa panahong ibinabala ng mga apostol. Pagkamatay nila o pagkatapos ng panahon nila magaganap ang pagtalikod ng iglesia. Kung ang larawan ng iglesyang ipinakikita ng mga tala ng kasaysayan, pagkatapos ng panahon ng mga apostol ay katulad din ng larawan nito sa kanilang kapanahunan, masasabi nating hindi natupad ang pagtalikod na kanilang ibinabala. Subalit ayon na rin sa patotoo ng kasaysayan, ano kayang uring iglesia ang masusumpungan pagkatapos ng mga apostol? Sangguniin natin ang isa pang akat na tumatalakay sa kasaysayan ng iglesia, Story of the Christian Church, Page 41. Loob ng 50 taon pagkamatay ni Apostol Pablo ay isang lambong ang nakatabing sa buong iglesia, na sa loob nito ay sinisikap nating may kabiguan ng makaaninaw at sa wakas pagkahawi ng tabing na ito, 120 AD, sa pamamagitan ng sulat ng tinatawag na mga unang ama ng iglesia, ay matatagpuan natin ang isang iglesia na sa lahat ng bahagi ay ibang-iba na sa iglesia sa kapanahunan nina Apostol Pedro at Pablo. Salin sa Pilipino, hindi pa nalalaunan ang pagkawala ng mga apostol, ang iglesia ay wala na sa dati nitong uri. Pinatutunayan ng kasaysayan na may 50 taon pa lamang ang nakalipas pagkamatay ng mga apostol, ay ibang-iba na ang iglesia sa lahat ng bahagi. Pagpapatay sa mga Kristiyano, totoo ang nagpapatay ang Katoliko. Sa isang aklat na The Modern World, Pattern 344, ganito ang patotoo.
Ang iglesia ay nagtatag ng isang tanging hukuman, ang Inkisisyon Papa o Pangsanlibutang Inkisisyon. Ang mahahalagang bahagi ng pamamaraan nito ay itinakda ng isang kalipunan ng mga batas na kapwa pinagpatibay ni Papa Lucio III at Emperador Barbosa noong 1184. Ang mga maliliit na detalye ay idinagdag noong 1230. Ang gayong mga hukuman ng katarungang pang-espiritu ay itinatag sa mga dakong lubos na hinawahan ng mga maling aral. Itinuturing din ng bansa ang erehiya bilang isang kasalanan sapagkat pinapaghihina nito ang mga saligan ng pangmadlang kagalingan. Ang parusa na itinakda ng mga batas panlupa ukol sa erehiya ay kamatayan sa apoy. Ang mga ito ay hindi kailanman ipinataw ng pansimbahang hukom. The Modern World, Pan 344. Walang alinlangan na nagpapatay ng mga di nila kapanampalataya ang Iglesia Katolika. Pinatutunayan ito ng kasaysayan. Inamin ba ng mga paring Katoliko ang sinasabi ng kasaysayan na ang Iglesia Katolika ay nagpapatay? Inaamin ito ng Iglesia Katolika at kanilang kinilala ang pananagutan na pagpapatay sa mga hindi sumang-ayon sa kanilang paniniwala. Ganito naman ang ating mababasa. Ang unang batas ng kasaysayan, pahayag ni Papa Leo XII, tulad ng aming binanggit ng nakaraan, ay upang magpahayag ng walang kasinungalingan at upang huwag magkaroon ng takot sa pagsasabi ng katotohanan. Bilang pagsang-ayon sa matalinong simulaing iyan, tahasan naming kinikilala ang pananagutan ng mga papa sa paggamit ng pagpapahirap at sa pagsunog sa libu-libong mga erehe sa tulos. Ang pagpapahintulot nila sa ganyang malupit at makahayop na mga pamamaraan ay hindi maitatatuwang isa sa pinakamaitim na mga batik sa talaan ng banal na tanggapan at mananatili hanggang wakas na isang dahilan ng pagkutya at kahihiyan sa kapapahan. Kahit tapat ang aminin na siya namang nararapat, na ang kanilang mga layunin ay mabuti at ang kanilang pagsusumakit ay para sa kapakanan ng kaluluwa ng biktima. Hayaang manatiling pananinindiganan na ang malupit at di makataong pamamaraan na ginamit ay hindi mapasusubalian. Pater 49. 6 AD. Itinatag ni Domitian ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Maikling ngunit lubhang malupit. Trajan, 98-117 AD. Ang Kristyanismo ay ipinalagay na isang ilegal na relihiyon. Ang mga Kristiyano ay hindi ipinaghahanap, ngunit kapag napagbintangan ay pinarurusahan. Marcus Aurelius, 161-180. Pinasigla niya ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Ito ay malupit at mabangis ang pinakamabagsik. Simula kay Nero, libu-libo ang pinugutan ng ulo o kaya'y itinapon sa mababangis na hayop. Septimus Severus, 193-11. Ang pag-uusig na ito ay totoong napakalupit. Decius, 249-251. Buong tatag na pinasiyahang lipulin ng Kristyanismo. Valerian, 253-260. Mas mabangis kay Decius. Tinangka niya ang lubos na pagwasak sa Kristyanismo. Maraming leader ang pinatay. Diocletian, 284-305. Ang huling pag-uusig ng imperyo at siyang pinakamalupit. Ang mga Kristiyano ay pinaghahanap sa mga kuweba at gubat. Sila ay sinunog, itinapon sa mga mababangis na hayop, pinagpapatay sa pamamagitan ng mga pagpapahirap bunga ng kalupitan. Mapapansin natin na halos kaalinsabay ng pagpasok ng mga maling doktrina sa iglesia ay dinanas ng mga alagad. Ang bagsik ng pag-uusig na ginawa ng mga emperador, Romano, pag-uusig na hindi lamang naging sanhi upang matakot ang mahina sa pananampalataya at tanggapin ang maling aral, kundi pumatay sa nanindigan sa dalisay na ebanghelyo. Sa madilim na bahaging ito ng kasaysayan ng iglesia, ay dapat nating mabatid na hindi lamang ang lumupig sa iglesia ay ang masasamang pinuno ng pamahalaan, kundi ang mismong kapapahan. Leo I, AD 440-461, itinawag ng ilang mananalaysay na unang papa. Ipinahayag ang kanyang sarili na Panginoon ng buong iglesia. Itinaguyod ang natatanging pangkalahatang kapapahan. Sinabi na ang pagtutol sa kaniyang kapangyarihan ay tiyak na pagtungo sa impyerno. Itinaguyod ang parusang kamatayan ukol sa erehiya. Ibidor Pan 770. Hindi katakataka na tawagin din ng mga apostol na mga asong gubat ang mga bulang. Propeta hindi lamang dahil sa naging daan sila ng pagpasok ng mga maling doktrina sa iglesia, kundi sila mismo ang sumalakay at hindi nagpatawad sa kawan na ang Iglesia ni Kristo.